Ako si Jerome, isang pokpok ng Maynila. Kailan ba ako nagsimula maging girl? Di kasi di ba simula naghiwalay yung magulang ko. Diyos ko, parang akong palaboy noon, napupunta ako sa mga tita ko, puro tita ko talaga. To the point na hindi na ako makalis sa mga tabi nila. Pag nagme-makeup sila, mini-makeupan nila ako. So mga grade 1 pa lang yata eh. Nararamdaman ko na may pusong pagka-babae ako. Pero parang muntikan na ako maging lalaki nun eh. Yun, sayang. Natanong nila ako eh, bading ka ba? Oh hindi ito mga to, judgmental. Di ba? Pero naisip ko kasi parang, bading nga kaya ako? Pero may crush naman ako. Nung college wala eh. First year, second year, third year, wala talaga ako iniyakan. Kasi nag-enjoy ako sa gimmick. Tapos, after nun, eto na. Dumating na. Itago natin sa pangalan magsasaka. Di magsasaka. Ang kwento naman namin ni magsasaka, nung simula ayoko sa kanya eh. Kasi iniisip ko kasi mga kaibigan ko, paano pa nagustuhan ko to? Baka sabihin ng mga kaibigan ko, ikaw lightero mo, tapos kita mo napunta sa'yo ngayon, mukhang magsasaka. Wala akong choice. Sabi ko, hoy, gwapo naman si Renz, diba? Kakat ko na lang. Uy, gwapo naman si magsasaka, diba? Censored ko na lang. Talaga ko na lang ng beep. Nasabi ko, kay Renz ko naramdaman lahat ng first time. Oh, yan. Ako, first time talaga. First time. Hindi, first time na, in a sense na, ganito pala yung serious relationship. Sobrang thankful ako kasi ang dami-dami kong kaibigan. Sila kasi yung unang taon tumanggap sa akin eh. Sila yung kahit anong gawin ko, kahit anong pag-iinarte ko, kahit anong panlalait ko, kahit ano ko, tanggap nila ako eh. Mahirap sa ngayon kasi hindi ko pwedeng sabihin kung sino yung nagpapasaya sa buhay ko ngayon. Aside sa mga kaibigan ko, meron. Meron naman. Hindi mawawala yan. Kaya lang, sabi ko nga sa sarili ko, gusto ko at this time, sa akin na lang. Ayoko ng detalye. Basta masaya ako ngayon. Masaya ako sa buhay ko, sa love life ko. Talagang ganun. Ngayon yung purpose ko sa buhay ko yung simple lang. Maibalik ko sa pamilya ko yung dapat para sa kanila. Kumbaga, yun yung main reason ko kung bakit ako nagpunta ng Dubai eh. Dumarating talaga sa punto ng relasyon ng bawat isang pamilya na magkakahiwalay, which is accepted ko naman. Wala akong pinagsisisihan, pero there are times na kapag nalulungkot ako, lalo na nag-iisa ako ngayon, naisip ko yung pamilya ko, sana paano kung isang araw buo kami. Sana wala akong hindi sa Dubai. Pero syempre, kailangan kong asikasuhin yung mga kapatid ko. Yung dalawang kapatid ko, si Jennifer sa si Jason. Gusto ko kasi ibigay sa kanila lahat ng dapat na naranasan nila. Hanggat buhay tayo, we have to enjoy bawat minuto na nangyayari sa atin. Bawat oras, bawat minuto mahalaga. Dapat tinetreasure natin lahat na nangyayari sa atin. Tapos ipasa Diyos lang lahat. Kasi may reason naman kung bakit nangyayari ang lahat eh. At the end of the day, may sagot sa katanungan o may sagot sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. So parang ganun lang, simple lang. Basta enjoy lahat ng nangyayari sa buhay mo. Huwag mong titipirin yung sarili mo. Kung gusto mo, go lang. Kasi hindi na mabibili ng kahit sinong tao. Hindi mo mapadala ng kahit sinong tao yung kasiyahan na gusto mo para sa sarili mo.